So, yun, okay. Hey guys, so quick update lang tayo. Start tayo kay BTC 4-hour time frame. So, yun, currently market is 112,350. So, ang plan natin dito, since wala tayong entry kay BTC, so papasok tayo dito once na ma-reject itong 113,450 natin. So, kung pupunta dyan yung market and then may potential to reject the supply, so dun tayo mag-entry. So, ang key level na abangan natin dito, dalawa. Dito sa supply level, yung 113,459. And kung babalik na yan dito sa demand natin na 109,189. So, yun yung abangan natin. So, that's for the BTC. 4-hour time frame tayo. So, next. So, ito, yung trade natin kay ETH. So, yun. Currently, market is 4,474. So, currently, meron tayong $13. So, nag-adjust na tayo ng stop loss natin dito into 20%. So, hahayaan na natin yan hanggang ma-hit niya ang stop loss na yan. At least, meron na tayong profit dito. So, kung lumipad pa yan, kunin niya tong supply dito, itong 4,580. So, mas maganda. Dito tayo mag-TTP sa 4,580. So, ang supply natin dito na key level na abangan natin is 4,580 tsaka 4,684. So, ngayon, meron isang scenario pa na possible na mangyari, yung retracement. So, possible, pwede rin balikan kasi itong demand natin. So, itong demand na 4,339. So, kung magkakaroon man ng ano dito, ng retracement, so at least meron pa rin tayong profit na 20%. So, at least naka-safety na tayo dito. Hindi na tayo matatalo dito kay ETH. Meron na tayong profit dito. So, that's for ETH. So, ayan yung mga dapat nating abangan, i-check na key level. So, 4,580, tsaka si 4,339. So, once na may potential rejection dyan sa mga key level na yan, so, pwede tayo mag-entry dyan. So, next, for XRP. So, at kung makikita nyo, after ng rejection dito sa per value gap, umangat siya. Umangat. So, currently, approaching dito sa supply sa taas. Itong 2.9364 tsaka 2.9767. So, ngayon, waiting time tayo pa rin dito kay XRP. So, key level natin dito na aabangan once na umangat hanggang kay 2.9364. Tapos may potential rejection dito sa supply. So, we're looking for a short. Ngayon, kung magkakaroon ng retracement dito sa 2.7037, so, aabangan din natin yan. Kung magkaroon ng potential rejection dito, so, dun tayo mag-entry. So, ngayon, waiting time tayo. Kung ano yung kukunin niya. Either supply or yung per value gap. So, waiting time lang tayo for XRP. Kay Solana, so, currently, yan, nag-refresh lang. Pero, dito, tinitignan ko na to. So, kung titignan nyo, nakuha na yung supply dito sa taas. So, yung 212.037. So, currently, market is 212.060. So, yan, 069. So, ngayon, mag-aantay lang ako ng confirmation dito. So, papaangatin ko pa to dito sa supply zone. Para mas safety yung entry natin. So, ngayon, once na umangat yan dito sa supply zone, and then, may potential na rejection, so, mag-trigger na tayo dito ng entry natin sa 212.037. So, antayin natin kung ano yung magiging entry natin dito. Pero, papangatin ko lang konti yan, tapos mag-ano na tayo. Mag-trigger na tayo dyan kay Solana. So, trigger price natin dyan, 212.037. And then, kung magdire-diretso yan bumaba, antay lang ako ng confirmation sa lower time frame. Tulad nito, antay ako ng confirmation dito sa 15-minute time frame. So, kung may mag-close dyan, above, so, kung makita nyo kasi dito, bumaba na siya dito. Tapos, nagkaroon ng retracement. So, ngayon, kung ito bababa, kung ito dire-diretso rejected dito sa part na to, so mag-entry tayo dyan.
So, antayin natin kung ano yung magiging galaw dito kay Solana. So, yun lang. Update lang naman tayo. So, currently, kay ETH, so meron tayong 47%. So, 700 pesos. So, ang margin ko lang naman dito kasi is $20 or $30 lang. So, ang nag-trigger is 28.9. So, ang leverage natin is 15 times lang. O 15x. So, ngayon, waiting time lang tayo kung ano yung magandang entry natin sa iba. So, ito pa pala, si Tau. Check natin. So, isa rin to kasi sa tinitingnan ko eh. So, ayan. Magti-trigger na tayo dito sa 0.17040. Kasi possible rejection. Possible rejected to. So, sayang, hindi tayo nakasabay dito. Itong 0.1229. So, kung nakasabay tayo dyan, no, maganda na rin sana yung angat nito. Kasi, kung makikita nyo, ito is yung demand dito. So, possible, rejected yung demand dito sa part na to, kaya umangat siya. Ngayon, ang titignan natin is ito. Itong 0.17040. So, ayan yung titignan natin dyan. For red naman, kay red, yon, ang entry price natin dito is, punta tayo sa ano? Sa 4-hour time frame. Dito kay, ito, currently, wala pa eh. Ito kasi is per value gap. Ito is per value gap to. So, possible rejection lang dito sa per value gap. Ito is 1 day per value gap. So, yan, ito. 1 day per value gap. Kung makikita nyo, possible rejection. Possible rejection dito sa per value gap. So, ngayon, kung magkaroon man ng rejection dyan, ang entry natin dyan is ito. Yung 0.4257. Kay red. Kay, ano naman, kay Trump, yun, yung Trump, coin. So, yan. 1 day time frame, meron tayong demand dito, yung 0.2430 tsaka 0.2082. So, currently, market is nasa demand zone. So, ang entry trigger natin dito is 0.2434. So, ayan yung magiging trigger ko dyan. Kasi possible, balikan yung demand doon sa supply doon sa 4-hour time frame. So, ito yun. Yung supply dito sa 4-hour time frame. Yung 0.3760 tsaka 0.4256. So, yun. Abangan lang natin kung ano yung possible dito na kunin or possible na magiging galaw nung WLFI USDT. So, yun lang. Quick update lang tayo mga bossing. Tingin ulit tayo mamaya. So, this is Kuya Ben Crypto. Peace out.